sagad-sagad mag-overtime na ano, Pilipino raw. Inabuso yung katawan. Oh, dami niyang pera, ang dami niyang pera. Bigla lang daw nag-shutdown yung katawan. Parang nakoma raw eh. Yun. Morning. Sabayan natin. Gawa tayong video tapos magluto na rin tayo. Wala tayong pagkain. Agahapon. Overtime tayo eh. Napagbigyan tayo makapag-overtime. Mahirap mag-overtime dito sa amin sa Maple Leaf, lalo na pagbabago kayo. Kasi ano, seniority. Luto tayo ng buttered garlic shrimp. Yan. Hindi dahil gusto ko kasi madali niluto eh. Nagbabad na ako ng hipon sa Sprite. Ito ginagamit kong butter oh. I can't believe it's butter. Ano ba magandang pag-usapan natin ngayon, no? Agahapon, iniisip ko yung tungkol sa pag-overtime, no? Alos, sobrang sakit na sa kamay. Kasi ano, isipin mo yon, ginawa ko kagahapon yung overtime na sinubukan ko yung mag-double. Tawag din double. Pagka lumagpas ka kasi ng 8 oras na overtime, parang nakadalawang shift ka sa isang araw. Papasok ka ng 6:30 ng umaga. 6:30 ng umaga hanggang simula ng AM shift yun ang ginagawa ko nun. Nagpapasundo kay Marlon D. Kilala nyo naman si Marlon D, di ba? Lumipat na kasi siya ng pang-umaga. Ngayon, sumasabay ako sa kanya. Sisimulan mo yun ng kasi panggabi ako, alas 3. Sisimulan mo yung shift mo ng 6:30. Siyempre, sobrang aga nun. Tapos panggabi ka pa nung Tuesday ng gabi. Anong oras ka na umuwi? 11:30 ng gabi. Siyempre, matutulog ka mga 12:30, 1, ganyan. Tapos, magigising ka ng maaga kasi papasok ka ng 6:30. Tapos, buong araw ka pang magtatrabaho nun. Kaya tawag nila dito double. Kung magkano yung, mas mataas siya sa rate ng ordinaryong overtime. Matinding, maraming gustong gumawa nyo, kaya lang mahirap. Sa mga senior, okay lang kasi madali silang makuha. Pero sa amin, ng mga bago, mahirap. Tapos papasok ka ng buong araw na hawak mo kutsilyo. Naninigas na yung bilib ako yung sa mga mga nagdo-double, parang mga robot. Lalo na yung mga senior na Chinese. Halos araw-araw ginagawa yung ganyan, pusang alos. Ako hindi ko kaya. Kasi meron time na anong oras na. Okay lang pagka yung maaga pa lang, hindi ka pa tinatamaan ng antok. Isang alas pagka tinamaan ka na ng antok, wala na, mahirap na. Ilang oras na tulog mo? 4, 5 oras. Minsan nga 3 oras lang. Ilang oras na tulog mo, tapos biglang buong araw ka magtatrabaho. Pero pagka natapos mo naman, sulit naman. Pero yun nga lang, bugbugan talaga. Todong trabaho yun. Hindi yun yung relax lang na trabaho. Tuloy-tuloy na trabaho yun. Chilyo. Pero yun nga, pagka nakakaganon ako, sa isang linggo, kayang umabot ng ng $900 yung sahod ko. Sa isang linggo Yun nga lang, kailangan mo titiisin talaga. Pero worth it ba yun? Sa napakahirap na na sitwasyon na yun. Kung nag-iipon ka, panalo yun. Marami akong kilalang gumagawa ng ganun. Kasi nga, mabilis sa pera eh. Yun nga yung inaano ko. Na, kunyari, pagka na-PR na dito, yung iba kasi ginagawa, mag part-time. Kasi para hindi na mag-overtime, ganyan. Iniisip ko,
Kasi pagka magpa-part-time ka, magkano lang yung sasahurin mo sa pinapa-part-time mo na yun. Kasi usually, pagka pinapa-part-time mo, yung mga magagaang na trabaho lang, diyan ka lang sa mga Mark, sa mga, ito, sa Superstore, may mga nakikita ko nagpa-part-time sa ganyan. Kaya lang, ang sahod mo lang, nasa minimum lang, $15 lang per hour. Dito pagka nag-overtime ka dito sa Maple Leaf, pagka yung overtime lang, 1.5 ang rate mo, magiging 1.5. Tapos, pagka nag-double-double ka pa, magiging times 2 yung sahod mo. Kaya tawag nila double-double. Ano nga yun parang nagtrabaho ka ng sa isang araw pagka naka-double ka, parang ka nagtrabaho ng 3 araw. Tsagayin ko na lang sa double, no? At least yun, hindi ako araw-araw papasok. Kasi pagka yung part-time, parang nakakatamad. Isipin mo yun, araw-araw kang papasok ng, kunyari, alas 8, alas 9, alas 7. Tapos papasok ka pa ng hapon. Tapos minimum lang. Yun nga lang, consistent yung sahod mo. Sa amin kasi, tsambahan ka pang makuha ng overtime. Pero, Saka iniisip ko pa kung overtime pa ako pagka nandito na yung pamilya, syempre. Baka hindi na, tulad ni Marlon, hindi na nag-overtime yun. Kasi nga, ilalaan mo na lang yung ilang taon mong magdadalawang taon na hindi mo kasama yung pamilya mo dito. Tapos, pagdating nila dito, hindi mo pa ilalaan yung oras mo para sa kanila, di ba? Kaya yung iba hindi na nag-overtime. Yung kausap ko gahapon katabi ko sa linya si GR, yung isa kong kabatch. Dumating na rin kasi yung pamilya niya. Hindi na rin siya nag-overtime. Dati rin yung sa overtime. Pero ngayon hindi na. May iba talaga yung schedule mo. Saka mas maganda na kasama mo na lang yung Kasi agahapon overtime ako. Katabi ko sa linya si Marlon. Nagkikwentuhan lang kami. Habang nagtatrabaho, nagkikwentuhan lang kami. Pero kung kunyari, maganda yung pagka kunyari, ganito, single ka, yung masanay yung katawan mo magdo-double-double, mga ganon. Ang bilis mo makaipon talaga. Sipin mo yun, maka 2 double ka sa isang linggo. Meron ka ng 1,000 plus sa isang linggo sa sahod. Sa amin, nasa rate ko Hindi ko kasi pwedeng i-disclose kung magkano talaga yung mismong sinasahod ko, pero yun nga, nasa 1,000 pagka 1,000 plus na pagka nakadalawang yung double hindi yung overtime Hindi ko pwedeng i-disclose yung mismong sahod ko Nakalagay sa kontrata namin. Kaya bilib ako yung sa mga nagbablog na sinasabi yung mga sahod reveal. Hindi pwede sa akin. Dito kaya mong kumita ng 40,000 a week. Kung masipag ka mag-overtime, mga ganyan. Isipin mo yung 40,000 a week. Tapos lahat yun mapupunta lang sa savings mo kung hindi ka wala masyadong binabayaran. Ay, sarap. Yun lang naman. Kaya lang ang problema nga ron, yung sinasabi ko nga, kung maganda bang maganda bang yung gagawin mo ganun na sasagarin mo yung katawan mo sa overtime, yung kamay mo, yung katawan mo, yung utak mo, mabubugbog. Worth it ba yun? Kasi meron kaming nabalitaan dati na taga High Life. Kwento to ng dating taga High Life na nandito na sa Maple. Meron daw ganun na sagad-sagad mag-overtime na Pilipino raw. Inabuso yung katawan. Dami niyang pera. Bigla lang daw nag-shutdown yung katawan. Parang nakoma raw Tapos, yun, hindi na makapagtrabaho. Kasi nga, inabuso niya yung katawan niya. Yun ang pangit. Kaya kung kunyari, kayo na nagtatrabaho sa mga mabibigat na trabaho, alagaan yung katawan nyo. Mahirap. Huwag nyo sasagarin yung katawan nyo sa pagtatrabaho, tapos kulang kayo sa tulog, wala kayong vitamins, tapos puro kayo inom. Hindi ako ganun kailangan bawiin nyo ng tulog nyo, tapos vitamins. Alagaan nyo ang sarili nyo kasi dito, pagka nasa Canada kayo, sabihin nyo, libre ang ospital. Ito, wala namang sa'yo, wala namang dadamay sa'yo na kapamilya mo. Hindi tulad sa Pilipinas na ang daming
ano sa'yo, ang daming tutulong. Hindi yung tulong na, ano, na sa bayad sa pang-hospital, yung tulong ba na mag-aalaga sa'yo, mga ganun. Mahirap. Yan ang isang struggle ng mga nasa ibang bansa. Sana naman ako napunta no? I-edit ko pa ito mamaya. Yun lang naman ang masasabi ko, no? Okay lang na mag-overtime kayo na mag-overtime, pero tignan nyo yung limitasyon nyo. Huwag nyo masyadong sagarin yung katawan nyo. No? Alagaan nyo ang katawan nyo. Yun lang masasabi ko. Na, like, share, subscribe. Alam nyo na yun. Alam.